Upang Hilonggo. Please subscribe and like and share. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan. Oy, sa lahat nating mga viewers dyan. Dito naman tayo sa may good news ngayon na ginawa ng gobyerno. Grabe. Ilang presidente ng dagdaan, ano? Tanging ang administrasyon lang talaga ang nakaisip nito, mga kababayan. Baka mamaya umiyak na naman kayo sa good news na ito, ano? Hindi ho kasi ang presidente natin na magsabi na mag-jet ski pa sa West Philippine Sea, magdala ng flag at pupunta sa teritoryo doon ng China at ilagay ang bandira ng Pilipinas doon. Hindi ganun ang presidente natin. Ginagawa niya kung anong dapat at nakakarapat dapat na gawin para sa ating mga mangingisdang Pilipino pagdating dyan sa West Philippine Sea. At dahil din sa tulong ng kanyang mga ahensya sa gobyerno, katulad na lang ng ating Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries Aquatic Resources, na isa tuparan nito at nagawa nila ito sa ating mga mangingisdang Pilipino. Eto, pakinggan nyo po ito mga kababayan ha. Isa itong good news para sa lahat nating mga Pilipino. At si BBM lang ang nakagawa nito sa ating mga mangingisdang Pilipino yan sa West Philippine Sea. Pakinggan nyo po. Samantala po, hindi na kinakailangan ng mga Pilipinong mangingisda na pumapalaot sa West Philippine Sea na bumalik ng Pampang para maibenta ang kanilang huli. Rinig nyo. Yung mga kababayan natin mangingisda sa West Philippine Sea, hindi na nila kailangan dalhin pa sa Pampang ang kanilang mga nahuling isda. Bakit kaya? Diba? Ito, alamin natin. Dahil ang BIFAR naglunsad ng misyon para direktang bilhin ang kanilang huli sa gitna ng karagatan. Narinig nyo. Ang BIFAR natin naglunsad ng bagong idea ng gobyerno na bibilhin na itong mga isda na nahuhuli ng ating mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea. Hindi na nila kailangan dadalhin at maghanap pa ng buyer kung saan-saan pa nila dadalhin. Doon na mismo sa West Philippine Sea. Nandun na mismo ang bibili ay ang gobyerno. BIFAR na po ang bibili. Grabe mga kababayan, no? Grabe ang talino talaga ng administrasyon. At dahil dyan, yan ay para sa lahat nating mga mangingisda. So habang ginagawa po nila yung pagbibili ng mga isda ng itong ating mga mangingisda sa West Philippine Sea, siya namang nag-aaligid ang mga barko ng China. Mga Chinese talaga, no? Napakagahaman talaga mga kababayan pagdating dyan sa West Philippine Sea. Gusto talaga nila suluhin po ang yaman dyan sa West Philippine Sea. Ganyan kagarapala ng China. No? Gusto nila sila lang ang makinabang. No, kahit yan ay pasok sa exclusive economic zone ng bansa, pilit pa rin nila inaangkin. Diba? Ganyan po ang China. Pakinggan natin. Sa 3 araw na pag-arangkada ng Kadiwa sa Kanlurang Karagatan o KKK project sa West Philippine Sea. Kadiwa sa Karagatan. Ito pala yung tawag dito mga kababayan. No? Kadiwa sa Karagatan. Tuloy natin. Kapit sa Bao de Masinloc, 3 araw ding umaligid ang barko ng People's Liberation Army Navy ng China. Diba? Galigid. Grabe talaga itong China mga kababayan. Ano? Alam nyo, kasi ang taong magulang, takot yan magulangan. Ay ganun yung China mga kababayan. Takot yan magulangan kasi sila magulang. Magulang sila mga... Bawa, mayroon tayong mga karagatan dyan, gusto nila sila lang makinabang. Tayo hindi. Magulang mga yan. Pakinggan natin. Bagamat walang ginawang agresibong aksyon ng Chinese vessel, may pagkakataong lumapit ito sa distansyang 2.02 nautical miles mula... Grabe, no? Grabe talaga ang China. Tuloy natin. Sa MV Kunimatsu vessel, isa sa mga barko ng Pilipinas na bahagi ng misyon. Sa kabila nito, hindi na tinag ang KKK project sa tulong na rin ng escort vessel ng Philippine Coast Guard na BRP Gabriela Silang. Kaya naman pala, hindi rin makalapit kasi nandyan din pala yung barko natin, no?
na BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard para suportahan ito ang kadiwa sa karagatan ng ating gobyerno. So ganoon naman talaga dapat mga kababayan. No? O, tingnan nyo na lang ang ginagawa ngayon nila, di ba? Hindi na kailangan ng ating mga mangingisda na maghanap pa ng buyer pagdating nila dun sa pangpang. O, pagkahuli nila kagad, bawa, meron silang naglatag sila ng lambat, may huli kagad, diretso na kagad nila dun sa kadiwa ng karagatan, di ba? Dun sa ating BIPAR. O, pera kagad. Uwi nila siguro, mag-uwi sila mga pang-ulam na lang. 'Di ba? Siyempre, kailangan 'yan Mga mangingisda natin, lagi talagang may tira yan para sa pang-ulam, no? Tuloy natin. Mula umaga hanggang gabi, walang humpay ang pagdating ng mga mangingisda mula sa Zambales. Sa ilalim ng KKK Mission, direktang binibili ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang huli ng mga mangingisdang Pinoy sa gitna mismo ng karagatan. Di ba? Walang humpay, so marami pang pupunta. Kasi maganda mga kababayan ang programa na ginawa ngayon ng gobyerno o ng ating BIPAR para talaga ito sa ating mga mangingisdang Pilipino. Anong sinasabi ng mga nasa kabila na walang alam daw si BBM? Magpalakad o hindi pinapakinggan ang hinaing ng taong bayan. Di ba nga ginawa ko na yan ng Abbas admin dati? Sila ho yan Yung Pangulo ngayon talagang pinapakinggan kung ano man po ang hinaing ng taong bayan. So, ito pahigyan pa natin. Sa pamamagitan nito, mapepreserba ang pagkasariwa ng mga isda sa post-fishing facility ng MV Kunimatsu Fishing Carrier. Malaki rin ang matitipid ng mga mangingisda sa operational cost dahil hindi na nila kailangang dalhin sa pampang. Diba? Makakatipid pa sila mga kababayan. Grabe talaga. Good job po at good news ito ang ganitong programa ng gobyerno. Malaking tulong. Ang kanilang mga huli, binigyan din sila ng supply ng diesel at yelo. Diba? May libreng diesel, meron ding libreng yelo. Grabe talaga ang gobyerno ngayon. Napakagaling naman. Talagang ginagawa ho nila ito para matulungan talaga ang kapwa nating kababayan nating mga mangingisdang Pilipino. Good job po, Mr. President, at sa mga ahensya ng BIPAR, Philippine Coast Guard, na sila po ay nakikipagtulungan. Malaking bagay po ito para sa kanila. Diba? Tuloy natin. Ay, kasi bagay po sa amin yan, sir. Makitulong po yan naman may ganito kasi mahina yung pahuli ng isda. Para po sa amin, maraming salamat po at malaking bagay at malaking tulong po yun sa amin, sir. Yan, narinig ko, yan po yung mga komento ng mga mangingisda na nagbebenta sa kadiwa ng karagatan. So, malaking bagay daw ito sa kanila mga kababayan. Siyempre, meron pang libreng gasolina, o crudo, meron pang libreng yelo, uwi sila doon, pera na lang ibibigay nila sa mga misis nila o sa pamilya nila. Wala na silang dalang isda na sabihin pa nila, tinda mo muna to. Siyempre, mga kababayan, ganyan po ang ating mga mangingisda. Pag may huli yan, so, pagdating niya, nakaabang na yan si Mrs. Nakaabang na yan para itinda, iikot kung saan ibebenta itong isda na kanilang nahuli. So, ngayon, mga kababayan, hindi na. Pagdating na lang doon, pagdating kung wala siguro si Mrs., pera na lang ibibigay ng kanyang asawa na galing sa laot. Diba? Malaking bagay. Ito ba? Kasi medyo nakakabawas po ng ang gastos at konsumo ng starting namin sa bangka. Malaking tulong po namin yun kahit nababawasan po yung konsumo po namin, yung starting po. Siyempre, nagpapanalamat po kami sa Coast Guard, sabi po na kay Presidente. Diba? Pasalamat din sila sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganun dapat, marunong tayong tumingin ng nagagawa ng gobyerno. Katulad nun ito, ang presyo ng bigas, di ba? Nagpapasalamat din ang sambayan ng Pilipino, pero may iron pa rin talaga pailan-ilan na katulad mag-isip ng ating BP. Hindi nila matanggap ang 20 per kilo na bigas. Ewan ko na lang po mga kababayan, no? Bakit may mga taong ganyan na kapag proyekto o para sa sambayan ng Pilipino, bakit may kumukontra pa na mga nasa gobyerno?
na yan naman ay para sa mga mamamayang Pilipino. Hindi naman po yan para sa kanila. Comment nyo nga dyan mga kababayan, bakit nila ginagawa yan. Maraming salamat to at magandang araw sa inyo. Thank you.